Kala ko Amerikano na naman ito. Meron daw tayong panaw pantangal. Yung accent ko hindi British. Paano? Welcome natin si Pepito Santos. Virgilio Poblete po. Sino po sila? Kababahan po kayo? So kung sasakali, natudulas ako sa kababahan, okay lang. Ganun din, Sister Nelida Dinos Kat. Saan galing Sister Nelida? From? Ito, mga batang ito, nakita ko sila mga bata. Hindi rin mga original na mga original sakit ng ulo. Well, wala na ba yun lang? Nilido ba ngayon? Still, tidak. Alam mo, para sa akin, kamay ng Panginoon, si Junior, si Alice, si Karil, kasama rin natin sa ngayon. Mga dugong dito yan, di ba? Tsaka si Nerissa, kasama namin sa bahay. So, may misip ko mo kaya bali. Pero mo yan meron mo kayo kung Kristo, ano kaya. So, anyway, ano ba, magtatagalog ba ako dito? Magkakapuntaan? Saan ba si Rose? Tatagalog. Okay. Sensya na po, no? Medyo pagod dahil, sigaw akong siguro sa Betis kanina. So yung energy ko, medyo kapos na ngayon dito. By the grace of God, nakakatayo po tayo. Hindi po ba tayo mo tayo manalangin? Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago. Wala kayong katulad, Panginoon. At sinasamba namin kayo sa kongregasyon ito. Muli kami lumalapit sa inyo dahil wala kaming lakas sa aming sarili. Kayo ang aming kalakasan sa lahat ng bagay. Mapapurihan kayo, maitaas kayo. Panginoon na yan, yung inyong salita, ihatid sa aming mga puso, ihatid sa amin ng kabusugan, kaliwanagan. Bigyan mo kami ng matang nakakakita, bigyan mo kami ng tengang nakakarinig, bigyan mo kami ng pusong nakakaunawa. Please, Lord, buksan mo aming puso kaisipan sa mga katotohanang inianda mo sa amin sa umaga ito. Dahil kayo ay Diyos, kaya inyong hibuin ang bawat isa sa amin. Katayaan mo sa ang katatapusan ng pananambang ito'y maiuwi na makilalakan namin na isang Diyos na tunay at si Jesus Cristo naming tagapagligtas. Alalahanin mo rin ako, Panginoon, na wala akong magagawa. Mahina po ako. Subalit sa ngalan ni Kristo ay magagawa ko ang bagay na ninanais mo. Pagpalain mo po kami, Panginoon, habang nagpapatuloy kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat din sa inyo, pinapangyari po niyo na kasama namin si Dilang. Layo po ng pinanggalingan niya, pero dahil kayo, Diyos, walang imposible at nakarating po siya rito ng safe and sound. At kasama namin siyang nakikinig ng inyong salita. Ganon din yung aming bisita na ngayon lang namin nakasama. Nangyari naman po, hipuin mo rin sila at kilala ka rin nila sapagkat kay karapat dapat na Diyos. Iyan ang aming buong atensyon, ang aming
focus ang ating buong kasarilan ay maiuhod sa inyo. Habang kaming lahat dito ay nakikinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Rose, may mali ba dun sa title? Part 7 ba yun? O part 6? Christian Warfare? 6, diba, Mark? 6. So, i-correct natin, Rose. So, ang ating serye, kasi first time nilida, marami tayong tinalakay na hindi niya inabot. So, anyway, tagal na naman sa pananampalataya. Masasalad niya naman ang aking sabihin. Hindi ko inabot yung mga nag-testimony for the second time around. Yung mga newly baptized, di ba? God bless you. Yan tuloy natin. Kayong mga nabautismuhan, kung kayong mawawala sa isang sitwasyon, nasa Christian warfare kayo. At ang isang bagay na tawag sa atin ni Kristo kapag tayo ay nakiisa sa Kanya ay soldiers, sundalo ng Panginoong Kristo. 2 Timothy chapter 2. Kaya lang hindi lang basta sundalo, kundi isang good soldier of Jesus Christ. Meron nga ang hymnals, good soldiers of the cross. Tinatanggap niyo ba yun? Kapag tayo ay Christian, hindi natin maiiwasan na tayo ay nasa labanan. Labanan spiritual. At ito ay bloody conflict. Isang madugong labanan. Dapat aware tayo doon. At dito tayo tinuturuan ng ating exhortation, Ephesians 6:10. Ito yung duty. Dito kayo magko-concentrate. Dito ako magko-concentrate. Dito kayo magko-concentrate. Kung Christian kayo, ano so? Be strong. Be strong. Salita ng Diyos yun. Yun ang sinasabi ng Diyos sa akin. Sinasabi ng Diyos sa inyo. Dahil meron tayong mga enemies, kaaway, at laban ng itong spiritual. We're not fighting against flesh and blood. Hindi niya ating kaaway ang tao o sino sa atin. Ang ating kaaway ay mga hukbong hindi nakikita ng ating paningin. So makinig kayong mabuti dahil pang-anim na to, hindi ko alam kung abutin tayo dito ng 20. Kasi nasa verse 1 pa lang tayo, verse 10. Be strong in the Lord and in the might of His mighty power. Magpakalakas kayo sa Panginoon. At tandaan po ninyo, ito'y laban ng Panginoon. This is the Lord's battle. Buong performance ay nasa Diyos. Anong kailangan natin gawin? Trust. Yung kakalingon, yung Kristiyano, pabibiyayakin kayang faith. Importante yung Diyos, kaya kayong faith. Yung link tamo ng Diyos is faith. Yung kakalingon na po. Yung kakalingon na. Ano ni manakasulatan? The just shall live by their faith. From faith to faith, from glory to glory. Yung Kristiyano, Lord niyang sight, hindi siya nabubuhay sa kanyang nakikita lamang. Ang source ng kanyang buhay, ang ugat ng kanyang pagkatao ay nakatanim sa salita ng Diyos. Ingat kayo, sa panahon natin ngayon, full of lies, full of deception. Ang taming kalakasan natin ay ang salita ng Diyos. Gugulat kayo sa, mag-gadget ko rin, mag-gadget kayo. Ano ba? Saan ito? Tunay minsan. Kasi hindi po dali. Buwabansin na. Hindi ako mahusay sa sinasabi lang. AI, tinatanong ko nga kay Pengot kung kasi hindi ko alam kung totoo, hindi. So, isang bagay na iniwan sa atin ng Panginoon ang kanyang gospel, ang kanyang truth. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin nito, ano man ang sitwasyon sa daigdig na ito, ang salita ng Diyos ay tatayo
Kailan pa man. Sabi nga ni Jesus Christ, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Tandaan na yung born again na mo. Yung born si meaning born again, bayit ka kayang salita. Nabubuhay tayo kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi ng paningin, hindi ng uso, hindi ng sitwasyon. Now, pag Kristiyano ka, soldier ka ni Jesus Christ, natin katangian ni Sandalos, matapang. Di ba? Kaya nga ang general exhortation ng Bible, be strong and be very courageous. Bakit na sinabi ng Diyos yun? For I am with you. Hindi ang Diyos nag-uutos sa atin lang para sa atin lang. Ang Diyos nag-uutos dahil kasama natin siya. Mag-iingat tayo, titingin tayo sa Kanya, magdidepend tayo sa Kanya, magpapatuloy tayo sa Kanya. Lalahanin nyo, pag Christ Kristiyano, ang marcha natin, hindi sa libingan, kundi sa langit. Our journey is not toward the grave, but in heaven. We are not looking for death, we are looking for Him, Jesus Christ. Kaya nga may second coming eh. So ang Kristiyano, hindi naman yung patagalan, hindi, patatagan ito. May mga unang nahuhuli. Remember that. At may huling nauna. Impis sasabihan kayong kasalmantayan ng Kristiyano, kaya naman pakaluwatan. May patatagan. Habang dahil nandito sa mundo, lumalago tayo. Now, kung Christian ka, tatanggapin mo, ikaw ay sundalo. Kapag yung general ay si Jesus Christ, the captain of our salvation. Yan ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10. At tayo yung kanyang army, tayo yung kanyang hukbo. Now, laban ito ng Panginoon. At sa kanyang laban, kailangan ng Kristiyano ang maging matapang at maging matatag. Sabi nga ng Bible, be strong, be very courageous. Be strong sa lahat ng bagay. Be strong for service, be strong for suffering, be strong for fighting, be strong, be strong, be strong, be strong. Now, namin dahil kailangan lang magpalakas. Walang makasunod kay Panginoon. Para masunod natin ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung di ka malakas, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Diyan tayong halimbawa, deny yourself. Paano gagawin yun? Renounce this world. Paano gagawin yun? Paano gagawin yun? Seek ye first the kingdom of God. Paano gagawin yun? Kaya ko ba yun? Hindi ko kaya yun. Serve Him and love Him na lang sabi nga ng Bible. Fear God and His commandments. This is the whole duty of man. Paano ko gagawin yun? Alam natin lahat, may atong yamo yung kakatapong bokabilaro kay masalpandayan. Lahat tayo mahina. But my friend, ay kakalingon sila yun in 2 Corinthians chapter 12. When I am weak, then I am strong. Why? Dahil ang kanyang biyaya ay sapat sa atin. Naka-engage. Ibig sabihin, may nga tayo, malakas ang Diyos. Wali ka kanta tayo ito eh. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich because of what the Lord has done. Kaya kata sarili, may na. Pero yung good news na yung Diyos, malakas yun. Ngayon, sa paglilingkod natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, talagang kakailanganan natin ng lakas. Wala tayong lakas sa ating sarili, ang lakas natin ng Panginoon. Kaya nga yung exhortation, be strong, not in yourself, but be strong in the Lord and in the power of His might. Ibig sabihin mo, Kristiyano, mag-concentrate ka kesa sa biyanggo. Mag-concentrate ka, nanay ka. Be strong. Be strong. So, nasa spiritual conflict tayo. Nasa spiritual battle tayo. Ako na yung leader, pero bago yun naman, may kalaban naman, may Bible, the flesh, the world, and the devil. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang kailangan lang natin iwariya, sabi ko po kaya kayo dali, metong mo po isusiki, pasampang na yan, focus kayo on Christ.
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Inulit ko, hindi tayo magiging malakas para mapagtagumpay natin yung problema. Hindi yan ang pinakamotibo natin. Ang pinakamotibo natin, pagiging matapang, malakas tayo, upang tayo ay makasunod sa Panginoon. Nakbal mga ganyan kining sermon ko. Isipin ko na very spontaneous words of the Lord. Anyway, ano naman to, may kalayaan tayo. Bago ako pumunta rito, kanina, madaling araw lang, binabasa ko yung aklat ni Job. Familiar kayo ka rin? Job. Ang pangyayin kasaysayan, ang pangaring mag-aral, Bible students, ang libro na libro, yan kaya kamatuang daily libro, yung Bible. Yan po. Kaya ano nung kariyang yung libro, ganyan po. Pero yung Bible, yung kaya kamatuang libro, ang pangaring Bible students, yung tradition, yung libro ng Job. Now, madalas kang babasa din, pero yung basa ako lang din, sumipan niyo ko. Ito. Wala ba ang tubig? Pwede magsuyo. Okay, hanggang oras tayo dito, Mark? 12, gano'n? Okay. So, familiar kayo sa aklat ni Job. Okay. Studies ba ito? Kantang pa. Dito pala, akala ko nasa likod. Okay. Ali, babastong kayo, hindi mo na ng Job. Yan po. Naganda kayong background kang Job. Although ba yung meaning Job. Yung Job, pagkabasang pag binasa mo yung chapter 1 ng Job, ang sinasabi doon, ito yung mayaman na tao na matuwid. Pero contradict. Kasi ngayon, pag mayaman ka, hindi ka matuwid. Wala akong pinalilingan. Sinasabi ko lang yun. Ngayon, pag mayaman ka, makaduda eh. Karagulubal eh. Di ba? Hindi ko nilalahat ha. Kaya, ngayon. Ang karinat ng business, ang dumi ng politika, kaya dito yung Jesus Christ. Kaya dito yung Jesus Christ, alam mo yung spiritual, magyayang yung religion, magyayang yung church. Kung hindi lang yung dugo ng kordero, hindi tayo nilinis. Hindi ako malinis. Mas malala ko kayo bago maging Kristiyano. Hindi kayo na siguro. Isto ni Jesus Christ, ay din nag-embe ekaluminis. Hindi mo pwedeng linisin ang iyong sarili. Never. Hindi mo sabihin, mag-expect kaging gobyerno, luminis siya. Of course not. Hanggat wala si Kristo sa ating presidente, sa mga senador, sa mga gabinete, sa mga nasa lipunan, hanggat wala ang Panginoon dyan. Alam, milinisan na tao. That's why, yung design na ng gospel is to, sinabi na naman na kasalanan, upang linisin tayo sa ating kasalanan. Yan dumating si Jesus Christ. At napakasarap isipin sa buhay na yan. Kapag Kristiyano ka, ang ibig lang sabihin, you are forgiven. Sabi nga, pag forgiven ka, sabi nga ni Spurgeon, yung isang makaral ng Great Britain. Noong yan, Lord, malinis na. Ay, Luther pala. Luther yan. Yes, Luther. Nabasa ko lang ito kay Spurgeon. Ngayon ako'y napatawad na, sige, kahit anong dumating. Napatawad na aking kasalanan. May peace na ako sa'yo. I am forgiven. I am justified. I am reconciled to thee. Ibig sabihin nun, gagawang biruin tao. May patawad din kayang kasalanan. At nangyayari lang yun. So, doon ng Panginoon. Kaya niya palakpakan yung Ginoo. Luminis ka dahil siya nagdusa. Naligtas ka, siya yung naghandog ng kanyang sarili. Pupunta ka ng langit dahil sa kamatayan ng isa.
Makabless ka rin mag-testimony, mapalako ka. Ibig sabihin nun. So, kaya ako sinasabi doon, si Job, sabi ng Bible, chapter 1, yung kay basa, familiar kayo. Sabi doon ng Bible, isang taong matuwid at isang taong mayaman. Sabi ng Bible, lumalakad siya sa lahat ng kautusan ng Panginoon at siya'y nabubuhay ng may takot sa Diyos. I like that. Yung salitang may takot sa Diyos, ibig sabihin natin yung relasyon kay Ginoo. Pati rin yung pamilya na pag-pray na no. Puta na rin anak ko, hindi kasama na. Sabi ng Bible, siya isang lalaki matuwid at lumalayo sa kasamaan. Siya'y may takot sa Diyos at sumusunod. Yung title namin ng Bible, he was blameless. Tapos ipinagmalaki siya ng Panginoon, di ba? Kay Satanas. Kay Satanas, durod-durod siya ano na yung kasalanan, lukon yung diablo. Umiikot lang siya, pumaroon na. Meron siyang access sa Diyos. Yun ay yun ang tingin namin. Sabi ng Bible. Sabi ng Panginoon, ang ganda nun. Saan nga galing? Satanas. Ganito. Apansin me, ing lingkod kong iho. Wow! Napansin mo siya? Isang taong may takot sa Diyos, isang matuwid, at sumusunod sa mga utos. Higit me? Alam niyo, binabasa ko ito, na parang nahihiya ako sa sarili ko Bakit? O ining tao, kahit ano nasa kanya, siyempre blessings ito temporal Spiritual niya po. Ito yung tao na, sabi ko, nabubuhay siya sa Diyos. Ako ko po sabihan ko, it's supposed to be, hindi po sabihin kayo, yung Kristiyano po, kahit may pamilya tayo, kahit may kayamanan tayo, meron tayong, may mga tinapos tayo, may mga ponds tayo, may mga ipon tayo, may kasiyahan tayo. Pero ang Kristiyano, it's supposed to be, hindi tayo nabubuhay doon. Ay, ako kayo po, kung ang Kristiyano ka, nabubuhay ka sa Panginoon. For to me, to live is Christ. Ano ka mature? Kailangan tayong maturity kang Christ. Kailangan tayong maturity. Kung ano man yung nasa atin, tinatanggap natin, temporal blessing sa lahat. Gagamitin ko ito. So, talento ba? May talento ka ba sa pag-awit? May talento ka ba sa lahat ng bagay? Pwede mong gamitin sa pangalan ng Panginoon. Yan na bumuhay tayo. Kahit tayo na, humihinga tayo, nagtatrabaho, nag-aaral. Siyempre, lihiti mo yun Pero bilang mga mananampalataya, ngayong pinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos, mamahalin natin ang Diyos. Mabubuhay tayo para sa Diyos. Nag-aaral ako para sa Diyos. Nagtatrabaho ako para sa Diyos. Ano man na ginagawa kayo, do it for the glory of God. Ay, di, Kristiyano. Ay, intindihan niyo ako. Nga, ganun si Job. Pero mo, pag maraul na kaning Ginoo. Satan, higit may lingkod ko, Bob. Tagal kayo naging gaya, kaya naging Lord Desai, higit mo At niyang takot ka ako. Gagawang kabalastuhan. Magbabay. Magaling ba ako mo, sir? Basta-basta maglolo. Pag-ambiyudo yan. Iwasan na yung kasalanan at ibabata na yung laman. Magaling ba ako mo, sir? Magaling ba ako? O sino man sa atin dito na pwedeng sabihin yan ng Diyos? Well, minsan ang sarap ng buhay Kristiyano. May pera, may health, may family, may trabaho, may sahod, may promotion, may beauty. Sarap. Gano'n. Lalo na, nagdala ka ng Bible, nag-join ka ng fellowship, nag-church ka. Kaya na Satan, accuser ni Satan, wakalimwan, yung Bible, accuser. Jesus mo. Niyaya ko payalata kayo. Sumbong na kayo.
Lon May yun, bigbabad niya naman kayong gadget eh, mabinasa yung Bible. O, yan o. Overtime niya naman. May sunggit niya naman. Parang gano'n. Eh, ano ba, ano? Tapos sabi ng Panginoon, ano, Satan? Oo. Kaya sumusunod sa iyo yan. Matabayang bunso eh. Buhay pamilya. Tanda na niya yung Job, 7 yan ng lalaki. 3 babae. Ating kang pamilya, ating kang pera. Wow. Hindi wow. Ating kang pera, ating kang pamilya. Ating kang health. Yaman-yaman. Ale? Oh boy. Sarap mo. Family, wealth. Andun. Eh, si Satan pumasok. Hindi, kaya ka lang naman kinatatakutan niya dahil pinagpapala mo siya. Galawin mo yan. Saktan mo siya. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos. Gawin mo gusto mo, pero huwag mo pakikialaman ang kanyang buhay. Kaya ko na eh. Sabihan ko muli kayo, hindi yan. Tandaan niyo po, alalahanin po niyo, si Job nabubuhay sa Diyos. Sabi ko, ang sarap marating ng buhay na gano'n. Very spiritual. Sa lahat ng daigdig na ito, Diyos ang nakikita. Gano'n si Jesus Christ, di ba? Na tinuturo ko kayo, kayo manasakit, kayo mukha na ako sa buhay. Kasi yan din yung spiritual struggle, spiritual battle. Ang isang pakikialaman ng demonyo, kaya kayo biya na bulik mo di malapit kayo. Diyos. Sige, magdala ko ang Bible, mag-attend kayo. Pero kayo mag-pray. Kayo magpakabanan. So sige, huwag siyang pagbubata na kamay, huwag mo siyang sasakta. Ano nangyari? Sunod-sunod. Yung kayang kayawanan, minsan mo. Imagine, yung kasaganan ng buhay mo, minsan mo, mawawala. Imagine mo na. Kasakit din. Ating kong pera, pagayin, mawala yung kayamanan ko, kasakit na. Kaya ang taong nabubuhay sa kanilang kayamanan. Sa mga taong gano'n. Kaya nga naalala nyo yung Bible, yung isang binatang mayaman. Oh Lord, paano ang gagawin ko para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ganito gawin. Ginawa ko na buhay wala sa pagkabata. Oh, ganito ang gawin mo. Yung ari-arihan mo, ipamigay mo, itulong mo sa mahirap. Nalungkot siya. Siguro kahit ako gano'n, mangyayari sa akin yun. Power yun eh. Hindi niya magawa. Okay? So, sinasabi ko lang sa inyo, yun ang nangyari kayo. Pinulit talaga ng Diyos yung kanyang kalagayan. Then, pamilya na, sunod-sunod lang may namatay. Basahin yung chapter 1. 7 lalaking anak at 3 babae. Eh, mawalan ka lang ng isang may mahal sa buhay, masakit yun eh. Eh, ino pa kaya? 10. Kaya masasabi mo natin, pagsubok yun? Oh, yes. Siyempre. Malaking pagsubok. Sinasabi ko lang sa inyo yung record in the past. Record na nakasulat sa banal, nakasulatan. Pero pag masdan niya yung makanya ka, mature in the way. Although siya mature, mahina pa rin siyang katulad natin. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, nakikita natin yung mga tao talaga, kung paano sila merong malalim, mahugad na relasyon sa Diyos. Anong sinabi ni Job nung mangyari sa kanya yung sunod-sunod na trahedyang yun sa kanyang buhay? Remember, nung mangyari ito, ano si Job? May takot sa Diyos. Nung mangyari ito, siya'y sumusunod sa Diyos. Nung mangyari ito, siya'y nabubuhay sa Diyos, lumalayo sa lahat ng kasama. Pero, datangan na kanyang problema, datangan na kanyang bagay trahedya, patang maglingkod ka kayong Ginoo. Patang magpagamit ka kayong Ginoo. Patang susunod ka kayong Ginoo. Patang mapani ka kayong Ginoo. Pag ikaw ay tunay na nabubuhay para sa Diyos. Kaya parang mag-question ko. Panginoon, ba't nangyari sa akin ito? Huwag ka naman, ba't mo ako biniro ng ganito? Ang bigat nito.
Pero nakikita natin sa isang tao, nakikita natin, hindi niya inabandona yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi ito mo yung buri ng malyari sa tanas kayang tao. Abandon your faith. Sumami yung Diyos. Naalala niyo si Jesus Christ, yung pinag-pray niya si Peter. O Pedro, pag-pray ka, hindi kang pananampalataya, mag-collapse. Importante yung faith mo kay Diyos. Importante yung faith mo kay Diyos. Importante sa Diyos ang iyong pagtitiwala. Now, hindi lamang pag magaan ang buhay. Hindi lamang pag ang buhay ay walang dinadala. Pastor, asasabi mo yan. Paano ko po asasabi ko mo? Isabihan ko po kayo, ko naman po preach sa sarili ko Pinipreach ko rito ang Diyos ng Israel. That God is good, that God is righteous. Ano man ang mangyari, hindi mo siya pwedeng sisihin. Why? He's good. He's righteous. Siya'y matuwid, siya'y mapagmalasakit, siya'y maibigin, siya'y Diyos. Siya'y Diyos na nagmamahal sa'yo, siya'y Diyos na tumutunghay sa'yo, siya'y Diyos na nagmamalasakit kayo. Hindi mo ba rin, kahit ang bilang ng buhok mo sa ulo ay alam ng lahat. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay, alam ng Diyos kung ano ang inyong kailangan. Now, nasaan ang faith mo doon? Now, basahin natin ano naging reaksyon ni Job sa unang yugto. Tingnan nga natin yung Job, chapter 1. Sa verse 20 na Job, chapter 1, nabasahin ko sa Tagalog. Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balaban, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa, at sumamba. Parang pag binabasa mo ito, laro-laro lang, no? Okay. Akit mo yung lesson. Bala mo, nano man yung situation, hindi ka tamang biye. Mahirap man, madali, worship God. Hindi tayo. Sambahin mo ang Diyos. Huwag mong itakwil ang iyong pananampalataya sa ano man na yung sitwasyon. Ano gano'n ang ginawa ni Job? Anong katuwiran ang sinabi ni Job? Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang bumawi. Ang tindi ng kanyang faith. Parang hirap kayanin. Hindi po ba? Hindi ako mura ang pamilya ko, pululo. Hindi ako may kayaman. Tapos sabi niya, hindi ka naman yung bibi, hindi kayong kukuha. Hindi ko kayang sabihin niya. Muna sabihin ni bali ko, incomplete po, sign of immaturity yan. Pag kinu-question mo ang Panginoon, kaya hindi mo na hindi argabyado ka na masyado. Ano yun? That is unbelief. At nagkakasala ka. Sobrahan lang ka mga pastor. No, ayaw ko mangiro kayo. Ano bang maling paningin sa Diyos para siyang nagkamali sa'yo o siya? That is sin. Kaya nga, sabi ng Bible, mag-worry ka mo Para bang ang Diyos, pinapabayaan ka. Argabyado ko, di nga aliwa. Remember, huwag niyong kalilimutan, ang walang kasalanan ng kordero ng Diyos, yung naglusa para sa atin. Sa tuwing tayo ay dadagitin at dadalawin ng alinlangan at pagkukwestiyon, nagkamali ang Diyos, argabyado siya. O yun, sabihin ko kayo, lawan niya yung krus. Ito kung nangyayi Diablo ka yan.
Kapag nakipag-usap kayo sa kanya, nakipag-argue, mag-question kayo, kayo sumambot. Ano ang gagawin ko? Tumingin kayo sa cross. Ano yan? Namatay si Kristo para sa iyong kasalanan na hindi ka karapat-dapat. Titigil si Satanas. Pagdating ng talo siya dyan. Diyan, minahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili. So, ang sinabi ng Lord, baka niya nakamang ginol, taong lalakad ka, unfair ka, ginol, may takot ako sa iyo, sumusunod ako sa iyong utos. At ngayon, biglang-bigla, itong aking kayamanan, hindi ko naman ninakaw. Lahat na ito, ba't biglang-bigla nawala? Ano sabi niya? Yung Diyos yung bibi, yung Diyos yung kukuha. Tapos, ang umaresto sa akin dito sa verse 22 Sabi niya, 23, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Kaya yung kakarabasano, kung rin, magandang kinatang kaya di, maliraisip kayo Diyos, nagyangatso kayo kaya. Ang daming question sa buhay, hindi ko maintindihan. Doon nga ang isang punto, kapag hindi mo naiintindihan, trust God. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not in thine own understanding. In all your ways acknowledge Him. He shall direct thy paths. Hindi mo nga naiintindihan Ganun nga, ikaw hindi mo maintindihan, pero alam niya ginagawa niya. All things work together for good. To them that love God. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi ko maintindihan. Agya ako mismo dalawang ko nga na-comfort kagabi. Kung sino man sa atin. Wala, yung mga nangyayari, I explain yung nangyayari kang ano nangyayari sa kanya. Hindi mo ma-explain yan. God is unfair. Yes, life is unfair, but not God. God is always fair. He is God. Kaya oras yung Diyos, begging pares, kaya kayo ay Diyos. Yes, hindi unfair. Of course. Hiramin ko lang yung sinabi ni Oswald Chambers. Hindi galing sa akin ito, galing sa kanya. We are always uncertain of everything, but we are certain of God. Hindi no. Nakikinig kayo sa akin? Yes. Pag-gising ko, hindi ko alam kung mangyari sa buhay. Hindi ko alam. Mabubuhay pa ako, masusunod. Hindi ko alam ano mangyari sa akin. But isang bagay na alam ko, that God is faithful. He is alive. And He cares for me. O yan yung faith mo, bawa, di kang kulang. Kaya Diyos mo pa ito na. Kaya ka mangisi ka. Di ba? Anong nangyari sa'yo? At yun na akong karine, katapon. Aliwa kasi ka katsukin, bili. At yun na akong karine. Pero wala yung pasabi mo, Kevin, yung Diyos yung pasabi mo. In this kingdom of faith, we are dealing with God. At yun na mo kayong kaharianing faith. Hindi kaya ka mong faith. Hindi nga liwa kayo, ano po kaya mayari ka rin, paano po yung future, baka na rin anak. Siyempre, isipan na mo ito. Ilang araw pa kaya ako mabubuhay? Ilang araw pa kaya ako nasa digdig nito? Hindi, wala yun. Eta mo, tiyak, hindi mo naman masulat. What is your life? Pananing Bible, hindi mo ba ito Pero tiyak tayo sa Diyos. Ako hindi ko alam ano mangyari. Pero yung Diyos, paano rin mangyari? At paano rin gagawa na kita? O sinabi ng Job, at di Job, inakusahan ng Diyos. At may kasala. Wow. Yan naman ang bithin sa buhay. Na sa lahat ng ating ginagawa, huwag magkasala sa Diyos. Ekwat ito na, correct me, ang gamit kayo ba yung halimbawa ng Moises last Sunday? Okay? Mga kapatid, naman easy lagi tang magtiwala kay kapangyarihan ng Diyos. It's easy to. Kahit yung bayani ng pananampalataya, sumasablay din sila. Kaya minsan nagugulat ako. Nung di Moses, nung di Abraham, sasablay. Ako pa kaya?
Kasi tao-tao mo yung confidence namin sa Panginoon. Naalala niyo si Moses na gamit ko ba? Hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan. Biro mo, then papastol na ng Moses, nagit lang kapit ng milyon. Masya sa langan ng buntok. Bon. Ali po, magsalita ako mo, mas buntok na yung tao. Kaya di ako worry. Kaya nga, pag pumasok ka sa iglesia, pinag-uusapan namin sa Betis, yan ang topic yung Sunday school teacher namin. Sabi ng Sunday school teacher namin, nag-aano pa yun ng perfect church. Perfect in church. Di ba? Ganda ng pag-perfect ang church. Sabi niya, pag nakaharap kayo ng perfect church, sabi niya, pag pumasok ka doon, may damage na yun. May magkamali, ba't tsakang chucks window na Totoo naman, kasi po, ako perfect, kayo perfect. Atin tayo, tsukayang mo, alakayang mo. Ano ba yung itsura lang? Ano ba yung ugali lang? Pasyaran niyo po. Ano mo kaya? Now, si Moses, sabi ng Bible, Numbers chapter 11, 600,000. Reklamo sila ng reklamo. Babalik kami sa Ehipto. Walang karne rito. Walang pagkain dito. Walang tubig dito. Tapos, humingi si Moses sa Diyos. Lord, hanggawan mo ka rin. Uwahan ni anak Moses kay Diyos. Kahit ang lahat ng isda sa dagat. Lahat ng baka sa bakahan ay hindi magkasya dyan. Importante kay Diyos ito. Kahit si Moses, big complain niya. At alam niyo naman, pag ang tao nagko-complain, sagabal na rin kayang faith. Remember that. Gusto niyo daw mag-complain niya, mangutang niya, mag-question niya, mag-bullshit niya. Ano yun? Yung kayang faith, ituturo niya. Ayaw po, malagay ito. Yung faith yung mali. Kaya Diyos, malagay ito. Bakit kira yung bakit? Kaya nga, pag binasa mo ang Bible, lalo na yung 78 ng Psalm, ang layunin ng Panginoon kaya dinaan sa ilang yung Israelita, hindi dahil sa gusto niyang gutumin, hindi. Gusto niyang magtiwala sila that man shall not live by bread alone. By every word that proceeded out of the mouth of God. Nakalagay niya Diyos yung tiwala. Ano ba? Tingka sa ginagawa, hindi kang problema. Meron kang nagdahin, meron kang kahinaan, meron kang pinag-pray. Ganyan. Siyempre, sabi mo ngayon ni Diyos. Dinaan sila sa ilang. Para saan? Gusto lang ng Panginoon na sumupan sila. Noong sunod sinabi ni Moses, kakayanin kaya ito pa ng Diyos. Ang dami nito. Ay, imagine mo rin 600,000? Totoo naman. Ay, imagine mo rin na. Salita yung gino kaya. Namira, bakuya di ba yung gamit ko? Ako ba yun to paraning sinabi ko? Ano ibig sabihin nun? Ano man ang sitwasyon? Yung Diyos siya mating control. Be still, know that I am God. Buli sabihin, be still, know that I am God. I am in control. I am. Makabusit yung gobyerno tamo? Makabusit yung manyo muna tamo? Hindi? Ba, lumalabay ko pa rin. Buli ko sabihin, alam niyo malalim Pilipinas, wala nang mangyari sa Pinas. Alam lang future. Paumanig kayo rin, makamar, ko sa'yo, makatuterte, alam ko pagkalang kayo. Really? Kaya kayo nung sa akin politiko Alam ko pagkalang kayo. Sabihan mo, kari leader, alam ang senso kayo. Kaya ang linuwa rin. Katwa ako naganyatong iti, senior citizen, wala na akong higit. Malinis ka rin. Alam. Di kayo man. Sinawa kang marus. Senior niyang panahon. Nanagabiyade ko yung 1986 and sa revolution. Sawa ako talaga. Makiramdam ko ganda pa rin ito, kung nino yung ino.
Kasi tutoy sa sabihan, para ka ako. Nagmalo. Dalado ka rin politiko. Ngayon, iisip mo, masaya niyo po. Ano yung pag-asing bansa? Atin, siyempre. Atin. Atin, Diyos. God, amin in Bible, in Diyos siyang kinatang pag-aso. At kinino si Ben Diyos, karang Israelite? Yes. Ang sinasabi ko lamang sa inyo ngayon, ang gusto lang ng Diyos, kapag ang kanyang bayan ay nagtitiwala sa Kanya, lahat ang magiging posible. Only believe. Hindi ko sinasabi kahit anong gusto na. Sinasabi ko lamang, itatawid na tayo sa lakas ng anumang sitwasyon. Gagawin ng Panginoon. It was the same. Kang Martha po ang Mary. Kaya matenda. Kaya, yun na lang niya nagkita. John chapter 11, Amy. Paano? Lazarus. Yes, si Lazarus, di ba? Serya na ning ginungamunta ka rin. Para takit na ning rin tayong power. Namatay si Lazarus. Ayon sa Biblia, paborito ng pamilya rin. Hindi mo. Ipinakikita ko lang sa inyo, kailangan ba tayong magpakalakas sa kapangyarihan ng Panginoon? Yes, God is Almighty. Kailangan persuaded na mo, kingkiratambi, tanggap na mo, kingkiratambi, na yung Diyos makapangyarihan niya. Like David. So namatay si Lazarus. Wala si Jesus Christ doon. At nung pumunta siya sa kanila, ano ang birada sa kanya ni Mary o ni Martha? Lord, kung nandito ka, hindi sana mamatay ng kapatid ko. Ganon din ang ginawa ni Mary. Lord, nangatsu again sana matay ang kapatid ko. Nanito, doubt ito. Bakit? Nangatsu again. Nung alaikan. Alay nga gawa Jesus Christ. Fox. Ladies and gentlemen, tandaan niyo po. Kaya tayo kakiti Christ, but Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So can Christ? 2 or 3 gathered together in His name. Kahit saan ka. That's it. There is a God who is there in our lives. Hindi lang sa pangalan. Hindi sa katotohanan. He is a God who makes the difference in our lives. There is a God who is there. Jesus Christ. Hindi natin siya nakikita, but He is the same. Kaya nung atyo again, sana meron yung kapatid ko. Parang dinilimitahan siya, parang gano'n yung unbelief Parang, kung wala siya doon, wala siyang magagawa. Sinadya ni Jesus Christ yun, nung basa niya, yung chapter 11 na ninggan, sinadya yung hindi mo na pumunta ron. Bakit niya sinadya yun? Upang maipakita ang kalwalantian ng Panginoon. Balo yung buri ng malyari ng Diyos, gagawa yan lagyuking kayang sarili. Bakit ito? Hanggang nakatay at kitang imposibleng bagay, karin gagawin Ginoo. Naalala nyo? Sinadya ko ito, alang-alang sa inyo, upang maniwala kayo sa kalwalantian ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa dalawang mga? Where have you laid Him? Where? Saan nyo siya nilibig? Saan? May kaya ni Lord. Dito. Tanggalin nyo ba to? Pumasok na naman yung unbelief. Ano yun? Lord, mabantot na yan. Apat na yung agdoymete. Yan yung oras sa ideya, tinambantot. Ano yung ibig sabihin nun? Mabantot niya. Lalangayo. Mabantot niya. 4 days na eh. Suway-bay na exposition na nakita niya. Malamang yung unbelief, alang kwento. Pero unbelief ito. Kasakit mo balo, pastor. Sensya na kayo. Pakitunguhan tayong Diyos. We are dealing with God. Ang Diyos natin sinasala, yung Diyos sa Biblia, parang wala dito. Parang nandito siya, nandito ang kanyang salita. The same. Wala tayo ng panahon ng apostol. And yet, He's the same God. Naintindihan niyo ko ba?
That's why, i-challenge na kayo, well, dapat maging prayerful kayo. Seek Him. Pag sa ganyan mag-pray ko kayo. Mag-depende kayo ng Diyos. Sa Kanya kayo umasa. Nangihina kayo. Sa Kanya. May closet kayo, di ba? Kulaturin mas bukyo. Worship Him. Bakit? At saka rin? Yes! Through Jesus Christ. Jesus Christ is our great high priest. Okay. Hanapin yung Bible. Alam niya kanina yung Bible eh. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer. Yan, sinasabi ng banal na kasulatan. Tapos, mabantok na Lord. 4 days na yan eh. Hintayin Ginoo. Anong Ginoo? At siya sumigaw. Sabi ng Panginoon, Lazarus, come out! And the man who has died came out. Ano ni Bible? Ba't siya lumabas? Power. Sabi ng Bible students, nung pinarticular ng Ginoo, ilagyo ng Lazarus, baka lumalangan na yung mete. Imagine ko, initanda rin yun. Dati yung do, bilang walang ang laman dahil sa cemetery. Lumalangan na yung mete. Sino nagsabi niya, Pastor? In Word, in Bible. Anak niya ng Diyos siya, natsuhan kayong power. Dahil yan tao-tal na nalayang nagalo pa flesh. Hawak niya ang buhay mo, yung kaligtasan mo, sabi ko kaya kang tapatan. Ninuman kaya kami kaya, ninuwatso yan. Alam pwedeng magligtas kaya kami, yung makaligtas mo kay Jesus Christ. Kaya nakaligtas Marcos, kaya nakaligtas ng Bansang Pilipinas. Hindi kita maliligtas kahit sinong pwede mong kasamahin sa buhay. Kahit celebrity, kahit politiko, kahit sino, walang pwedeng magligtas sa'yo. Haliman kay Jesus Christ. He's everything. He's all you need, sabi nga ni Paul Wasser. Ay, imagine mo, at suwag yung kapil, nakaligtas ng kapil, ano yung kapil lang yun? Pilang kaya niya, kahit sino sa atin, hindi ka maliligtas dyan, isa pwedeng magligtas sa'yo, Panginoon lang. At siya narito sa pamagitan ng kanyang salita. Isasabihan ko kaya kayo, He is the same. O dilinwa ni Lazarus. Ba't siya lumabas? Because He is Almighty. Walang bagay na hindi papangyarihan kayang gawin ng Panginoon. All things are possible for Him who believes. Ano ni Bible? Kaya nga, ang Diyos ay nakagagawa talaga kapag meron talagang paniniwala, pagtitiwala sa Kanya. Eh, pagkamalan, hindi ko sinasabing lahat maintindihan natin. Kaya lang sinasabi ko sa inyo, ang Bible, kaya nga Almighty siya, be strong in the Lord in the power of His might. Trust in the Lord with all your heart. At kayo huwag kayong manahan sa inyong sarili. Kasi ba yung gamitan kayo? Although gas-gas na kayo. Nayari yung Kenny. Oops, sobra ko oras, Mark. 5 minutes. Pinugtal kagat ng hymnal queen niya. So, kaya ako lang ito sasabihin dahil yung mga newly baptized, mga bago. Pero kaya kayo gas-gas na ining kwento ngayon eh. Ito, kinuha ko lang seminaryo. Kasi kinakanta natin ito dito eh. Alam yung hindi ba alam to? Kaya lang para sa kapakanan ng iba. Parang hold ng panahon natin. Ito yung totoong kwento. Kaya balo theology Erasmus Scofford. Pero siya yung nagsulat ng awiting ito. It is well with my soul. Kinakanta mo ito, Rose, di ba? When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows run. Ano yun? Ganun kwento. It is well of my soul, kayong Kapampangan. Parang ganito, panatag ka kaladwa ko. Okay lang, parang ganon.
Hindi yung kanyang lyrics, sabihin ko lang yung kwento para sa kapakanan ng mga baguhan. Okay? Kung in English to, pero titignan ko paano ko ito paliliwanag sa wika natin. Babasahin ko sa English, kaya lang ang dali kasi po English eh. Sabi niya rito, inner peace through an implicit trust in the love of God is the real evidence of a mature Christian faith. Okay. Pagdating sa kapayapaan, sa relasyon natin sa Diyos, ang kapayapaan lagi ay nagsisimula sa loob. Okay? Ang tao, hindi ibig sabihin, kapag siya ay nasa Panginoon, walang pagsubok na dadaan sa iyo. To tell you, asal niya po kayong tapatan, alam niyo ang mikiburi ang pagsubok. Okay? At gusto natin talaga easy lang yung buhay. Pero itong taong ito, ang pangalan niya ay Horatio Spafford, 1828-1888. So matagal na panahon ito. Okay. Ngayon, kwento ka na. Okay. Only with this kind of confidence in his heavenly Father could Horatio Spafford experience such a heart-rending tragedies as he did and yet be able to say, "It is well, O my soul." O hindi ka nuhin tao na pala mo dinisin ng Diyos yung kayang pangatao, yung sunod-sunod at trahedyang bilyari yung kayang biye. Ito yung kwento. Spafford had known peaceful and happy days as a successful attorney in Chicago. So, yung kayang pangatao ito, metong yung matagumpay abogado, attorney, anak yun eh. He was the father of 4 daughters and active members of the Presbyterian Church. So, hindi siya mahirap isipin na si mananampalataya, Presbyterian Church, parang tayo. Kasi yung nakalalang stand ba niya, Presbyterian faith, kay Reformed faith, parang gano'n. Para siyang gano'n. At ini, aktibo yan. Miyembro. Baru tayo naman kayong church, ating aktibo yan eh. Inactive lang, ating aktibo. Pero imagine niya, aktibo yung member. Okay? Church. Sabi dito, and a loyal friend and supporter of D.L. Moody and other evangelical leaders of his day. D.L. Moody, parang Billy Graham yan, nung panahon niya. Mga ragulang tao rinig pananampalatayang Kristyano. Evangelist, ibig sabihin siguro supporter yun. Tuki-tuki yan siguro. Kasama talaga siguro siya ng mga may pangalang naglilingkod sa Panginoon. Then, a series of calamities began, starting with the Great Chicago Fire of 1871, which wiped out the family's extensive real estate investments. Sa isang iglap, yung kanilang kayamanan, nasama sa sunog. Yun ang sabi rito. Then when Mr. Moody and his music associate Yerasanke left for Great Britain for an evangelistic campaign, Spafford decided to lift the spirits of his family by taking them on a vacation to Europe. He also planned to assist in the Moody-Sankey meetings there. Kahit nangyari yun sa kanyang buhay, yung trahedya, yung masakit po ito, kaya nga eh. Masakit to. May wala. Pero bigpatuloy yan, yun eh. Pinagbakasyon niya yung kanyang pamilya para na mahimasmasan. Sakit siguro yung pinimilyari. Wala yung mistis. So, pagbakasyon na nila rin kayang pamilya na ning kwento. In November 1873, Spafford was detained by urgent business, but he sent his wife and 4 daughters as scheduled on the SS Bill de Harb, planning to join them soon. Kaya paunahan rin kayang pamilya, sinakyan ng barko, may alakwan niya uling atin niyang meeting. So, nauna yung kanyang pamilya, 4, ayan lang babae, ang po yung kanyang asawa. Sabi dito, halfway across the Atlantic, the ship was struck by an English vessel and sunk in 12 minutes. Nabilis sa aksidente. 12 minuto, limbog siya sa kanyang.
Pag mangyaring balita, sabi rito, all four of the Spafford daughters, Taneta, Maggie, Annie, Bessie, were among the 226 who drowned. Mrs. Spafford was among the few who were miraculously saved. Apat ay anak, may minsan lang. Galing to sing asawa. Ngayon, Mrs. Spafford, sabi ko kayo, kasalukuyan siyang aktibong miyembro at tumutulong siya. Palagay ko, financially, susuportahan ng orang evangelist. Pero lahat ng ito, sabihin tayo, ano pa ni Diyos kayo? Ako balo. Balo ko, aliko. Di kayo mag-question niya, apat mo anak niya, minsan, 12 minutes. Sa punto ito, kinwestiyon niyo ba ang Diyos? Inabandon niyo ba ang kanyang faith? Ali, pagpangyeni, pumunta siya sa isang lugar na kung saan nangyari yung nangyari. Pagdulong ng barko. Kinuha na yung pen, sinulat niya, it is well, oh my son. Ba't merong ganito? Bituran niya ba yung kanyang faith kay Diyos? No, meron mas talaga, it is well, oh my son. Sara ulo ba siya? Itong nangyari ito, may palakban ng Diyos kaya na? May abandon? Pero bakit siya gano'n? Well, sabi ng Bible, God is bigger than life. God is bigger than death. Ibig sabihin dito, ano man ang nangyari, alam ng Diyos sa kanyang ginagawa. Now, hindi pa siya nasaktan, sobrang nasaktan yun. Kaya lang, ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi siya nabubuhay sa kanyang wealth, hindi siya nabubuhay sa kanyang pamilya, nabubuhay siya sa Diyos. So, Lord, it is well, oh my soul. Ano yun? Yan ang faith. Yan ang trust. Ngayon, naparangalan ba Diyos? Hanggang ngayon, nakikinabang tayo sa awitin ito. Ito ay pinanganak, hindi sa gaan ng buhay, hindi sa kabigatan ng buhay. Kumusta ang inyong faith? Kumusta ang inyong relasyon sa Panginoon? Hindi ko alam ang inyong dinadala sa buhay. Hindi ko alam yun. Pero ang tanging alam natin ay ito. Ano yun? That God is good. That all things work together for good to them. God. So, sa journey ito, sa buhay natin, huwag tayong mawawala na ang kalakasan ng Diyos ay sapat sa ating kahinaan. Naka-engage. Mahina tayo, malakas ang Diyos. Tinulungan ba ang taong ito? Katulad ng mga tao sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngayon, hindi natin maintindihan. Subalit darating ang araw, alam nating lahat ng Diyos ay matuwid. At tama. Dapat ba tayong magpakalakas sa kalakasan ng Panginoon? Yes. Bariyo, bisayang gawang lagyo'y ginuking kay katamong din. That's why akichu, nung pansalan niyo po, inyang luwalora yung stress, kaya hindi ko kumayari. Kaya namang ilabas ng Panginoon ng Israelita, anyang panahon ng Jose. Napapagura na yung korte, inyang atsuy, Jose ka rin. Malagway ka, naluwal na yung Israelita. Kaya pinahintulutan ng Diyos ito. Pinahintulutan ng Diyos, isang matigas na puso, ang pangalan ay Pero. Siya ang hari noong panahon na yun na kung saan ilabas ng Panginoon. Na, sabihan ni Bible, ano yung dahilan? Pasyasang kaya puso, bayalon to ilagyo ko. Bangta, patunayan that there is God in Israel. That they may know that I am God. Buri na siya, kahit anong sitwasyon, minsan, ang Panginoon, sinasalungan niya ang sitwasyon sa isang mahirap na kalagayan, ay pahihintulutan niya, at ay nga kinalain kayang din. Alam ni David, yan ba? Papunta ko kayo din. At suko kaya sa yan. Lubasang kayo. David and Goliath. Karayang matatanong mo, anong laban ni David kay Goliath? Isang kabataang mapula ang pisngi at batang-bata, teenager, may dalang tungkol, may dalang tirador. Ang kalaban ay Gandia. Hindi ito. Goliath.
Nakubanan niya, height 8, buti rin natin Goliath. At mandirigma na rin Philistine si Goliath. Anong sa kanya? Taba. Kaya nga, nung nilapitan sa ni David, ako ba'y aso? Lalaban ka sa akin, ang dala-dala mo, tungkod. Ako ba'y aso? Alam mo, inusuldo kayo. Wow! Anong David? Inusuldo kayo. Lalaban ka sa akin, dalang yung taba at ang yung sugat. Pero lalabanan kita sa pangalan ng aking Diyos. See? Yung David malatiyo. O nanging kayabihan ng maragulya. Nino? Yung Diyos. Sabi niya, ibibigay ka sa aking kamay ng Diyos. Pupumutan kita ng ulo. At ikakalat kita, at ipapakain kita. Lumalapit ka sa akin, sa iyong sibat, sa iyong espada, sa iyong tabak. Lalapit ako sa iyo sa pangalan ng aking Diyos. Huwag timburi kung sadyang kaya kayo. Marawaling Diyos, higit king na anuman. Ngayon, baka nano ka mabibiya, ikaw ba ay lumalakad sa pangalan ng Panginoon? What is scenario ko kayo last Sunday? Kintaya nila. Just a closer walk with thee. I am weak, but thou art strong. Nawain Diyos ng great I am, but to be this cornerstone, in Diyos ng Biblia. Kamu kasakit yung mag-minister ba? Yabagis. Hindi rin. Kaya rin tao, medyo dakal pumago, kaya kayo. Pinansin, alos tayo. Karin, babalita ko kayo, at least, at tayo ng kapilya ka rin, makaagagamit din. Wala yung awang, wala yung aircon. Siyempre rin tao, ang gala ka rin. Pero yung issue ka rin, sabi nini, in Diyos na ba ng Bible, kaya kayang payari ng kapilya ka rin. Wala, gagapang kaya ka rin, talaga. Iba, kaya amo kayang kaya yun, ka rin, di ba? Pero magdepende kami kay Diyos. Well, tinan mo po, tinan for the first time, kaya kalwat ko na ka rin, at hila akong sariling office. At niya siya, gano'n ako siya. Meaning, yes, malati mo yung lugar, ayan tita kalinis, kadisente yung lugar, but the issue is, ating Diyos ng Israel. Kanya piningin, ulang minsan, che, mayari mo yan, o teka gandin lang, late ka, nga yung gino, kitang masakit ka rin pagtahimik mo, in remembrance of His name. That there is God in Israel, anong David? Napatunayan nyo na, malatigo mo, maragul ka, pero kilagyan ng Ginoo, itumba na ka. Ibubuwang kita, pupungutan kita ng ulo, at siya nagtagumpay. Sino na parangalan? Yung Diyos ng David. Ganoon din sa buhay natin. So be strong in the Lord. Let's pray. Pakihanda mo yung it is well. Panginoon, maraming salamat sa inyo, sa inyong salita. Tulungan mo kami sa aming mga karanasan sa buhay. Na maging totoo ang Diyos namin. Yes, Lord, marami kaming tanong minsan, ang hirap mabuhay sa pananampalataya. Ngunit dahil ikaw ang nagpasimula sa buhay namin. Ikaw po rin magtatapos dito. Sa gitna ng daigdig na kung saan napakagulo, tulungan mo po kami, Ama, na makalakad na malapit sa inyo. Palakasin mo kami, Panginoon, para ma-bless din ang aming kapwa, ang aming pamilya. May mga imposibleng bagay na minsan iniisip namin napakahirap. Minsan nasa sitwasyon kaming walang nakakaalam kundi lang ikaw. Itigil mo sa amin, Panginoon, ang pagrereklamo sa buhay. Ang pag-iingay, kundi ang maglaga kami ng tiwala sa iyo. Ang mahalaga ngayon sa panahon ito ay maging malapit kami sa iyo. Kung saan ka maluluwalhati. Alam mo namin, Panginoon, na sabi ng Bible 32:27 ng Jeremiah, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Bungkalin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami sa araw-araw na aming buhay. Lumago kami.
Hindi mahalaga kung ano nasa amin, ang mahalaga ay naniniwala kami sa iyo. Isang Diyos na hindi nagbababaya, isang Diyos na patuloy. Salamat Panginoon, sa panahon namin nagpakilala ka. Paalabin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kami sa tuwi-tuwi na magningas kami, Panginoon, sa pananampalataya nito. Paalala mo sa amin na ang buhay namin ay isang buhay labanan. Kami nasa labanan espiritual. Tulungan mo kami magkaroon ng focus sa inyo. Sa inyo tumingin. Oh yes, Lord. Hindi namin maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ay isang bagay na namin nalalaman. Hindi mapapahiya ang sinumang sa inyo ay nagtitiwala. Marami pong salamat sa inyo na hindi mo ipinagaitan yung sariling anak. At ang kanyang tagumpay ay tagumpay din naman namin. Hanggang ngayon, Panginoon, hanggang ngayon ay binabantayan mo ang aming paglalakbay sa buhay namin ito. Marami pong salamat sa inyo. Awitin po namin ang awiting ito na malapit sa aming puso, na kami rin ay makaranas. Na kami, it is well. Sabi ng awit yan, with my soul. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, samahan mo ko rito. Any ba?